Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan po. Tuloy-tuloy na binoboljak ni Baguio Mayor Benjamin Magalong itong mga buwa-buwaya, mga tambaloslos na mga magna na mga kleptomaniac sa gobyerno. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, bilib tayo dito kay Mayor eh. Ito ang Mayor the good one. May mga Mayor na the bad one. The budol-budol one, yon. Pero itong si Mayor Magalong, the good one ito, no? Ito'y maayos, mabuti, magaling, napakahusay. Alam nyo po, tuloy-tuloy na binoboljak talaga ni Mayor Magalong itong mga nakawan, grabe daw pong nakawan sa gobyerno. Kaya hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Alam nyo, ang sabi niya, dumadating sa punto na yung mga politiko at mga trapo, mga mayor, gobernor, yan, mga congressman, mga buhaya, ay meron pong limpak-limpak na salapi sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay. Nagiging istaka na po ng kwarta, cold cash. Yung kwarta po ay nandun na naka-stack sa mga bahay ng mga politikong magnanakaw. Nagiging bangko, sabi niya, bangko na, may mga vault. Limpak-limpak na salapi daw po. At sinasabi nga ni Mayor Magalong, yung SOP, may mga sistema na. Halimbawa po, 1 billion po na pork barrel. May tinatawag pong ipapark. Parang sasakyan, ipapark. Kumbaga, ilalatag po yung pork barrel o bilyon-bilyon na pondo sa halimbawa sa isang probinsya. Ilalagak muna sa pangangalaga ni gobernador. At pagkatapos, mag-iiwan na lang ng 5% kay gobernador, kukunin yung 35%. Napakatindi po ng mga sabuatan, So, ganun po ang ginagawa sa ating national budget. Matagal na po itong binubulgar ni Mayor Magalong at ito naman ay matagal na pong umiiral, kalakaran na nga Nagiging normal na talaga ang pagiging magnanakaw ng mga politiko. Umaabot sa punto na tinatanggap na lang ng mga tao na talagang mga magnanakaw ang mga politiko dyan sa gobyerno. Nakakasuka. Ngayon, sabi pa ni Mayor Magalong, kailan tayo magsasalita? Di ba? Kaya siya very vocal Sana nga, Mayor Magalong, para mas matapang-tapang, hiling natin kay Mayor Magalong, magpangalan siya ng politiko para mas exciting pag-usapan. Sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga confidential fund na yan, akala ng tao, yan na yun. Hindi pa. Maliit pa yan, mga confidential fund na yan. 100 million din po yun Di ba? Yung mga confidential fund, billion-billion. Pero sabi ni Mayor Magalong, maliit pa yan. Yung mga pork barrel ng mga politiko, congressman o mga senador, mayor, gobernador, yan, yung SOP dyan, 35%. Sabi nga niya, baka sa isang term o sa isang taon, pwedeng billion pa po ang pera ng politiko. Billion na yung ninanakaw kasi kinukompute niya. Sa 1 billion po bawa yung project 1 billion, 35% ang maiiwan kay congressman o kay gobernador. 350 million po yun. Isang project pa lang, 350 million. Kaya nga sa loob na isang taon, pwedeng bilyonaryo na ito. Itong mga hudas na mga politiko na ito. Kaya tama naman si Mayor Magalong, Napakatalamak ng problema sa nakawan, pero yun nga nagiging normal. Kaya kanyang sinasabi, wag tayong pumayag. Kahit na lang yung mga confidential fund na yan, intel fund na yan, lahat yan may nakawan ang problema natin, sabi nga ni Mr. Shuli sa kanyang speech, kung kilala nyo si Mr. Shuli, yung mga medyo bata-bata hindi nakilala yan. Ano ang pagkakaiba ng ordinaryong magnanakaw sa politiko, parang gano'n, sa magnanakaw na politiko. Ang ordinaryong magnanakaw daw po, pipiliin ng magnanakaw kung sino ang nanakawan niya. Pero sa magnanakaw na politiko, sila ang pinipili ng tao para nakawan yung tao. Kumbaga, ang botante ang namimili kung sino ang magnanakaw sa kanila. Si politiko 1, politiko 2,
Lahat magnanakaw na no? Ay ganon. Kaya nakakalungkot po ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya tayo sa Bunyog, sinasabi natin, suportahan natin itong inisyatiba ni Mayor Benjamin Magalong. No? The good one ito. No? Tama yan, Mayor, na talagang ibulgar mo na lahat ng iyong nalalaman. Yung mga magnanakaw dyan sa na mga congressman, sa buwatan po yan. Wala namang nakukulong Kahit nga yung kay Janet Napoles scam, ang nakukulong yung mga maliliit na opisyal ng gobyerno, nakakalusot mga congressman Nakakalusot yung mga senador, nakakapiyansa, ang nakukulong po yung mga maliliit na opisyal. Yung mga buhayang malalaking matatakaw, nakakatakas Okay, nakakapiyansa. Di ba Enrile? Di ba Revilla? Di ba Jinggoy? Oo, si Napoles na nga naghihimas ng rehas. Ang kanyang hatol na, iba-ibang kaso na. Pag pinagsama-sama natin, 100 years na po ang bubunuin ni Napoles sa kulungan. Sa malamig na selda. Diba? Pero itong mga congressman, senador, kung hindi man na-absuelto, nakakapag-plea bargain napapababa yung hatol sa kanila at pagkatapos nakakalaya din. Kundi man nakakapiyansa. Ganun po ang nangyayari. So, suportahan natin itong laban sa katiwalian. Itong mga buhaya na talagang mga matatakaw, bahagi na to ng buhay ng lipunang Pilipino. Kaya nagtitiis sa kahirapan ang maraming Pilipino dahil yung gobyerno sana na nagtatrabaho para umangat ang buhay ng bawat Pilipino, ang umaangat ang buhay, yung mga politiko, tumataba ang mga bulsa at patindi ng patindi yung kakapalan ng muka. Mga political dynasty, sila na yung nandyan sa gobyerno, no? Mga mag-aama, mag-iina, mag-anak, sila na lang. Kaya Intel Fund, Confidential Fund, no? Mga politiko na yan, Duterte, Marcos, Arroyo, Estrada, Revilla, paulit-ulit tayo. I-reject na po natin ang mga magnanakaw na politiko. Mamulat na po tayo, makinig na tayo kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Saludo kami sa iyo, Mayor. Sana next time, lagyan natin ng pangalan. Excited ang Bunyog, excited ang sambayan ng Pilipino. Sino-sino ba yung mga matatakaw na mga politiko, mga congressman na yan, mga mayor, governor na yan. Lagyan na natin ng pangalan para ibulgar talaga natin at pabor yan sa taong bayan. Ano? So, suportahan natin ang laban. Ang laban sa katiwalian, ang laban sa korupsyon, at laban sa mga buhaya, sa mga matatakaw na mga tambaluslos sa ating pamahalaan. Kulit Suliman ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.